Sabi Bro Aljan, pakitanong kay Bro Windel. Totoo ba pag namatay ang tao, ang tao, ang kaluluwa niya ay dadaan kay Apollo Kibuloy? Oh, yun ang imagination ni Apollo Kibuloy. Dahil ang nanaginip siya ng gising kasi na siya may-ari sa mundo, siya ang may-ari sa kaluluwa, pero napatunayan ngayon na hindi pala siya ang may-ari sa YouTube dahil nasipa siya. Ayun. Thank you so much, Brother Windel Talibong, sa iyong kasagutan. Ayan po, Benedicto Umuan. Nasagot na po yung inyong katanungan. May katanungan lang po ako. Di ba yung founder founder natin sa Katoliko ay si Jesus Christ? Opo. Paano naman yung ibang religion? Kuan ba yun? Authorized rin ba sila magturo ng mga mabuting balita? So, ang kibasa nga bro, Aljan, ang Roma 10:15. At paanong makakaparangal ang sinuman kung hindi isinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Anong version yun, bro? Magandang balita, Biblia. Basahin mo nga sa ibang version, bro. Ang dating Biblia. At paano silang magsisiparangal kung hindi sila nga sinugo? Kaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa ninyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Yan. Umpisahan mo sa 13, bro, para maklaro natin yung message. Sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Ayun. Kaya nang nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng mga masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Yan. So malinaw kapatid no na ang pagtawag natin sa Panginoon ay makakapagligtas. Pero paano tayo makakatawag kung hindi tayo tinuruan? At paano tayo makapagtuturo kung hindi tayo inutusan? Ang question dyan, sino ang nag-utos sa mga pastor para magturo about Christ or about the kingdom of God? Sino ang nag-utos sa kanila? Sa Bible, specifically, ang inutusan at ang pinili ng Diyos mga pari, no? Pakibasa nga Bro Romel, unang Pedro 2:9. Ngunit kayo nga ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hanga ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. So, napakalino talaga mga apostol nagpahayag na pari ang pinili, pari ang binigyan authority para magpahayag. Hindi po kung sino lang. Ito sila ngayon kasi natuto magbasa ng Bible dahil maunlad na po kasi ang panahon, no? Marami nang may pera, marami nang nakakapag-imprenta ng Biblia, marami nang nakakabili ng Bible, marami nang nakakapagbasa. Pero ang question, inutusan ba sila na magpahayag patungkol sa salita ng Diyos? Ang sagot, hindi. No, kasi nga sa Pablo, sabi ni San Pablo, ang tumatawag sa Panginoon ang siyang maliligtas. Pero paano sila makakatawag kung hindi sila tinuruan? At paano sila makakapagturo kung hindi sila inutusan? Ang pinaka-question dyan, brother, sino ang nag-utos sa mga pastor? Yun lang, maraming salamat.
Follow-up Yung, question, bro. yung, yung katulad yan, di ba, may mga kuwan na sila, may mga anak sila. Yung anak nila, hindi pa nila alam yung mga kuwan. Alam na nila yung kinagis na nila na kuwan na reliyon Katulad yan, mga Yes. Protestant, Well, nagis na yes, valid Brad. ba yung sa kuwan? Mga kuwan nila? You Valid mean ba ang, yan mga dasal? ang mga anak nila, specifically? Oo. Okay. Mm. Well, okay, dalawa ang tanong no, sa mga anak at yung mga dasal nila. Okay, sa mga anak, ang pahayag ng Oo. simbahan sa mababasa natin sa 16 sa document ng Vatican II sa Dei Verbum na dokumento, sinabi ng simbahan na yung mga anak ng mga tumalikod sa pananampalataya na hindi inaalaman na yun palang tunay Oo. na simbahan ay ang Katoliko, kinilala pa rin sila ng simbahan na mga separated brethren. Doon sa mga anak, brother, doon sa mga anak, hindi sa mga tumalikod, sa mga anak nila na walang kasi sabi sa Dei Verbum, hindi kasalanan ng mga anak na napalayo sila kasi magulang naman nila ang may kasalanan kasi. Ayon kasi sa Ezekiel 18:24, ang kasalanan ng magulang hindi pwedeng ipasa sa mga bata. Kaya yung mga anak nila, kinilala natin yun ng mga separated brethren ayon sa Dei Verbum na dokumento ng simbahan. Pero yun lang mga taong binyagan ng Trinitarian tawag ito? Trinitarian na Formula. binyag formula ang kanilang natanggap. So doon lang. Ngayon sa mga bata na hindi na binyag ng Trinity, so kinilala pa rin silang pagano ng simbahan. Hindi pa sila kabilang sa Kristyanismo dahil hindi sila na tatakan ng tatak ng Diyos, ng pangalan ng Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung Trinitarian form of baptism. So pag-ano pa rin yung mga anak na hindi na binyagan noon. Pero doon sa mga anak ng mga Protestante na nabinyagan ng Trinitarian form, kinilala ng simbahan na separated brethren. Pero although separated brethren sila, kinakailangan pa rin natin silang hikayatin pabalik sa atin. No, sabi nga ng ating Panginoong Bro Romel, pakibasa ngayong Luke 10:16, Bro Romel. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Yun. So kinakailangan pa rin natin silang tawagin pabalik sa atin. Although separated brethren sila, kaya tinawag sila ng Panginoon na mga tupa na wala pa sa kanyang kawan. Pero kinakailangan ipabalik sila. At ang binigyan ng simbahan yan na gawin yan, tayong mga binyagang Katoliko at kumpirmado no ng simbahan. Natatakan ng tawag dito yung na-confirm ba ng sakramento. Kasi pag na-confirmahan kasi lahat tayo ay naging sundalo na ni Kristo, handa na makipaglaban, handa nang humarap sa spiritual na warfare. Ngayon, so yun ang sagot sa una, no? Sila ay mga separated brethren. Pangalawa, sila ba ay yung mga panalangin nila? Well, biblical, may mga pagano na pinakinggan ng Diyos. Pakibasa, Bro Romel, sa Gawa 10:1-5. Sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italyano ng hukbong Romano. Siya ay isang debotong tao. Siya at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, "Ano po iyon?" Sumagot ang anghel, "Kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin
at pagtulong mo sa mahihirap. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Jopa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Ayun. So, although pagano kapatid, no? Although pagano sila, pero deboto sila, kumikilala sila sa Diyos na hindi Katoliko, pero ang kanilang gawain ay puro kabutihan. Ang kanilang hangarin, puro kabutihan. Ang kanilang nasa puso, puro kabutihan. So, ayon sa talata, pinakinggan ng Diyos ang iyong panalangin, Cornelio. Pero, magsugo ka ng kawal, papuntahin mo si Pedro para pangaralan ka ni Pedro. At ang nangyari dyan, yung sangbahayan ni Cornelio naging Katoliko. So, pinapakinggan pa rin sila ng Diyos, kapatid, no? Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos sa lahat, no? Hindi siya Diyos lang ng Katoliko. Diyos siya ng lahat. No? As long as mabuti ang ginagawa ng isang pagano, kahit pa hindi siya Katoliko, nasa mabuti ang kanyang hangarin, pinapakinggan sila ng Diyos. No? Pero, ganoon pa rin, kinakailangang madala pa rin sila sa simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, ang iglesia, ang siyang katawan na ang ulo ang ating Panginoong Jesucristo. So hindi pwedeng mahiwalay no, sa kanyang katawan. Kaya kinakailangan talaga silang maibalik, brother. Pero regarding sa tanong mo kung pinapakinggan ba sila, yes. Kung tama ang kanilang mga ginagawa at mga nasa puso at hangarin nila ay tama, brother.